Sally Santos. Miss Sally Santos, nung last hearing, napapansin ko sa'yo, masyado kang free-flowing magsalita. Sinasabi mo lahat, normal na normal, natural na natural. Ngayon, napansin ko parang may apprehension ka na, parang takot ka. Meron bang nananakot sa'yo? Meron ba ka bang kinatakutan? Before you answer, I'd like Ay, to clarify, no? May kasama kang lawyer, right? Yes po, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Tanungin ko lang ito si Ms. Santos. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Yes, Your Honor. Kasi po sa bahay ko po, marami pong umiikot na mga sasakyan. Tapos ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po isakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. May suspect ka ba? May suspetsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na kinatakutan mo? Para alam ng komite na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sinong pwede, posibleng magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sino? Sila Engineer Bryce. Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito kay Santos? Wala po. Hindi ko po iniisip yun. So, babalikan kita. Ms. Santos, may sinabi kang dito sa iyong affidavit, paragraph 18. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. At wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo, at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon, may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga, for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza at dun sa isa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa'yo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuoang 97 million ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example ha, yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay D. Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa naming kasama pa. So total of 100? Yes, Or 100 of the 90, binawasan na niya 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA,
Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ako. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa kanila? Anong Sinasabi po sa akin mismo ni Boss. For example nga po, may ibang... personal knowledge mo galing kay boss mo? Yes po. Sinasabi niya po sa So yan akin. ang personal knowledge mo, sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni Boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo. Opo, Your Honor. General Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Na binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GAA, nag-implement lang po kami. Ito Your Honor. mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian, after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra, ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawang lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, mayroon pa pong iba, kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po nakakontak. Paano mo nalaman na merong iba? True sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino. Anong staff po ni Boss Henry, tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Puto, alam mo, sabi Wala. ng boss mo, wala kayong Senator- alam. Wala Senator- kayong alam Senator pagdating. De La Rosa. Yes, sir. Whether program or unprogrammed, no, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sa GAA yun. No, not in your list. Sa GAA mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdadalan yung items, kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether programmed or unprogrammed, naka-indicate doon. Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogrammed po noong 2023. Eksakto po, yun po yung We will examine that. yes po, Okay. eksakto po, yun po yung mga binanggit namin project ng listahan ng na 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GAA, yun lang po ang pinabibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so on and so forth po. So hindi mo alam kung ito ay program or unprogram funds Yes, ang Your implement ninyo. Mr. Chair, With the Paano? permission of Senator De La Yes, sir. with the permission of Senator Batom, mabilis lang po, no? Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot.
Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 807. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan. Walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. 2024, naging 731.45. Mr. Chair, can I ask Senator Aimee from the start, yung sabi mo, from COVID time, magkano? Yes. Bago mag-COVID 2021, 176. 176. O, tapos nung 2022, nandyan, no? Yung 2022, naging 251. Kasama na dyan yung mga bakuna, yung incentive sa mga health workers. Nung 2023, bakit Teka, naging Teka muna, 807? nagsagutan na kayong dalawa. Yun. One follow-up question is allowed. Sorry. Yun lang, idadagdag ko na baka yung mga hinahanap nating ghost project, wala nga sa listahan ng public works, ang DBM naman ang dapat managot. Yan nga, Mr. Back to Senator De La Rosa and you have 2 seconds. 2 seconds. Mr. Chair, yun lang sa akin na magkakaroon na naman tayo ng budget deliberation. I hope and pray na mabantayan natin itong unprogram dahil dito pala sa unprogram, dito pala ay ghost project na ito. Sa GAA pa lang, ghost project na. How much more pagdating sa implementation? So, yun lang Thank sa akin, you. Mr. Chair. Senator Villanueva. Thank you. Recognized. Thank you.